Mapagpalang araw po Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Ako po si Larry, taga Surigao. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung 15 years old pa lang ako. Nung mga panahong sariwa pa sa akin yung pag-iwan sa akin ni nanay para sumama sa ibang lalaki at yung pagkamatay ni tatay. Bagong salta lang ako sa lugar na to dahil taga rito yung asawa ng aking tiyahin na nagkupkup sa akin. May negosyong poultry po pala yung mga kumupkup sa akin. At para hindi ako maging pabigat sa kanila, nagpresenta akong tumulong sa pagde-deliver ng mga itlog. Isang tricycle ang ginawang service para sa mga pa-orders nila. Bukod sa poultry, may pwesto rin sila sa palengke. Laking tuwa naman daw nila dahil may katuwang na sila sa negosyo. Masaya rin po ako na maatulong kapalit ng pagpapaaral at pagkukup nila sa akin. Maliban sa pagde-deliver, ay nag-sideline rin po ako sa pagmamaneho tuwing walang pasok. Akala ko, nalibot ko na yung buong Surigao. Nagkamali pala ako. Nagkaroon kami ng bagong customer. Tawagin na lang natin siyang Ada. Ang sabi niya ay inirekomenda siya ng kanyang kaibigan na isa rin sa mga naging suki ni na tita. Hindi pamilyar yung itsura ng babaeng customer, kaya tinanong ko siya kung saan banda siya nakatira. Ang sinabi niya sa akin ay sa may Hinatuan. Yung bahay nila ay malapit lang daw sa Enchanted River. Tinatansya ko na sa isip ko kung gaano kalayo ang paghahatiran ko at kung kailangan ko ba munang bumili ng gasolina bago ko ito ihatid. Mahigit 2 oras din po kasi ang babiyahihin kung sakasakali. Ipinalangin ko pa noon na sana marami itong bibilhin para hindi sayang sa gasolina dahil sobrang layo nga ng bahay nila. Hindi pa naman uso noon ang Google Maps, kaya ini-imagine ko na ang maaaring madaanan ko papunta roon. Mukhang dininig naman ang dasal ko. Marami ang inorder niyang itlog kay Tia. Nasa 100 tray din yon. Tuwang-tuwa si na Tia sa bago naming customer. Masayang-masaya pa nga siya habang sinasabihan ako na ihatid dito sa kung saan mang lubalop ito nakatira. Hindi ko na lang din inisip masyado na malayo yung paghahatiran ko rito dahil malaki na nga para sa amin ang 3 tray ng itlog na orders. Ano pa yung 100. Isa pa, kahit bata-bata pa ako noon ay nasasanay na ako bilang isang driver ng tricycle. Bago kami umalis ay sinabihan ko ito na dadaan muna kami sa gasoline station. Habang nagpapagas, inisip ko pa kung nagbibigay ba ito ng tip o hindi. Kasi sobrang layo talaga ng paghahatiran ko. Habang nasa biyahe na kami ay kinakausap ko si Ada para iwas pagkabagot sa biyahe. Magiliw naman akong sinasagot nito. Nalaman ko na may tindahan pala sila ng cake. At kailangan nila ng bagong supplier ng itlog dahil yung huling supplier na pinagkuhanan niya ay sinalakay daw ng peste ang mga alagang manok. Mabuti na lang daw po talaga ay nirekomenda si na Tia ng kanyang kaibigan. Kaya napa-egg hoarding na siya nang wala sa oras. Ika pa nga niya na sunod-sunod daw ang okasyon sa kanilang lugar. Sunod-sunod din daw ang mga orders. Natuwa naman akong ganun ka-in-demand ang mga cakes sila. Kaya mapapadalas ang magbili niya ng itlog kina tita. Malaking tulong din sa amin yon. Sobrang dami niyang kinuwento sa akin. Yung iba nga ay hindi ko na maintindihan. Hindi na rin ako nag-usisa pa kung ano yung mga okasyon na sinasabi niya dahil hindi ko pa naman kabisado ang mga fiesta sa Surigao. Nakafocus lang ako sa pag-aaral at pagtulong kina Tia. Basta ang mahalaga sa akin noong mga oras na yon ay maihatid siya ng ligtas at nang makauwi na rin ako. Hindi ko na malaya ng oras at naarating na pala kami sa sinasabi niyang address. Swabe lang yung biyahe dahil sementado naman ang daanan. Iba sa nai-imagine ko. Hapon na nang maarating kami. Tumigil ako sa isang luma at malaking bahay. Doon ko lang din napagtanto na malayo sa ibang kabahayan ang bayan na tinitirhan nila. Medyo nagtaka pa nga ako kung totoo ba yung kinukwento niya sa akin kanina na marami silang customers dahil sobrang layo ng kanilang bahay. Siguro
mahigit 1 kilometro pa sa susunod na bahay mula sa kanila, kaya nakakapagtaka talaga. Ang buong akala ko noon ay pauuwi na niya ako pagkatapos ko siyang maihatid, pati na yung mga itlog na in-order niya, dahil ayoko rin gabihin sa daan. Pero inalak ko niya muna akong tikman yung binibake niyang cake. Medyo na-alarma ako. Kabilin-bilinan pa naman ni Tia na huwag basta kakain ng pagkain lalo sa hindi ko kakilala. Kahit na sabihing magiging future suki namin ito, ay hindi pa rin pwede. Mahirap na rin po talagang magtiwala sa kung sino-sino, lalo na sa mga bagong kakilala lang. Isa pa, bago lang ako sa probinsya. Mabuti na rin ang maging maingat. Tinanggihan ko yung alok nito na kumain. Nagsinungaling na lang ako na pinagbabawalan akong kumain ng mga matatamis. Hindi nakaligtas sa akin ang pagdilim ng itsura ni Ada. Mukhang nagalit po yata ito nang tanggihan ko yung alok niya. Kaya para makabawi ako sa napapansin kong pagbabago na ekspresyon nito, ay humingi na lang ako ng baso ng tubig. Biglang lumiwanag ulit yung itsura ni Ada. Pero sa sarili ko noon ay unti-unti na ako nakakaramdam ng kaba. Base kasi sa pinakita nitong ekspresyon ay kahina-hinala na. Parang may binabalak itong masama. Pagkaabot ito ng isang basong tubig sa akin ay kaagad ko itong ininom at hindi na rin nagtagal pa para magpaalam sa kanya. Hindi ko na nga hinintay kung anong sasagot nito sa akin. Basta na lang akong umalis doon. Nakahinga naman ako ng maluwag nang hinayaan na lang ako nitong makaalis. Pakiramdam ko talaga noong mga oras na yon na parang may mali. Kaya nagmadali na ako magpaandar ng tricycle na minamaneho ko at walang lingon-lingon na umalis. Pero mas lalo akong kinabahan nang mapansin ko na kanina pa ako nagmamaneho pero iisang daan lang na pabalik-balik yung tinatahak ko. Pinagpapawisan na yung buong katawan ko dahil akala ko ay nakalayo na ako. Pero nahintakutan ako nang nasa tapat na mismo ako ng bahay pa rin ni Ada. Matinding kaba na ang nararamdaman ko. Nag-usal pa ako ng dasal na sana ay makaalis sa lugar na yon. Ilang minuto na yata akong pabalik-balik. Mag-iisang oras na nga. Iniisip ko rin na baka maubusan na ako ng gas, malayo pa naman yung gas station mula doon. Nang marinig ko ang boses ng tiyahin ko, pinakinggan ko pang mabuti kung saan nanggagaling yung boses na yon. Nagpalinga-linga ako sa paligid pero wala akong makitang tao. Paulit-ulit yung pagtawag nito sa akin at sinasabihan akong bumalik na ako. Doon po pumasok sa isipan ko na baliktarin ko yung suot kong t-shirt. Isa daw kasi yon sa paraan kapag naliligaw ka. Baliktarin mo ang damit mo. Matapos yon ay muli kong pinaandar ang tricycle na minamaneho. Laking pasalamat ko talaga nang makita ko na yung daanan pabalik. Noon ko lang napagtanto na nasa loob na pala ako ng masukal na gubat. Medyo mabato na rin kasi ang daanan na tinatahak ko, hindi tulad ng patag na dinaanan namin kanina. Naisip ko na baka niligaw ako ng isang engkanto. Naniniwala kasi ang mga tao doon sa probinsya sa mga engkanto at mga kababalaghan. Hindi talaga ako nung tumigil, Sir Bob, kahit nakaramdam na ako ng pagod at antok. Piling ko ay ang haba ng biyahe. Iisa lang talaga ang focus ko nun. Hindi titigil sa pagdadrive hanggat hindi nakikita ang bahay ni Tia. Inumaga na nga ako nang maarating sa bahay. Buti nga at sapat yung pinagas ko. Naabutan ko si Tia noon na kasama yung mga kapitbahay. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita akong dumating. Ayon sa mga ito, halos 2 linggo na raw akong hindi nakakauwi. Nagpa-blatter na nga rin sila pero walang nangyari. Hindi nila ako mahanap. Kinausap nila pati lahat ng naging suki nila na baka may nakakakilala kay Ada. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakakilala rito. Mabuti na lang at nagtawag sila ng albularyo dahil kung hindi, baka hanggang ngayon ay nagpaikot-ikot pa rin ako sa masukal na kagubatan. Naikwento ko kina Tia yung nakapaninindig balahibong karanasan ko sa pagdi-deliver ng mga itlog kay Ada. Pinadasalan nila ako nun.
binigyan ng proteksyon ng albularyo. Hindi na rin kami pumapalya sa pagsisimba. Simula rin nun, hindi na kami basta-basta naghahatid ng ganoong kalayo na customer para maiwasan na maulit yung nangyari sa akin. Mga 20 years ago na rin nang mangyari sa akin to. Pasalamat na lang ako na yun ang una at huling pangyayari sa akin na mapaglaruan ng engkanto. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. More power at God bless sa inyong channel. Magandang gabi po Sir Bob, pati na sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Oliver na atira sa Tacloban, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa experience ko sa pamamasada. Bago ako naging driver ay dati akong natatrabaho sa paggawaan ng mga handicraft, pero noong taong 2013 ay sinalanta ng bagyong Yolanda ang aming lugar. Sa kasamaang palad, kasamang namatay yung asawa at 2 anak ko dahil sa bagyong yon. Maraming pangkabuhayan dito sa amin ang nawala at nasira. Kasamang inanod ng baha yung aking tatay na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin makita. Malaking dagok talaga sa amin ang nangyari, lalo na po sa akin. Dumating na nga sa puntong ginusto ko na lang mamatay din dahil sa nangyari sa pamilya ko. Para kasing nawalan na ng saysay yung buhay ko noong mga panahon na yon. Hindi ganun kadaling makabangon at mag-move on. Halos taon din ang binilang bago kami nakaraos. Simula teenager pa po kasi gumagawa na ako ng handicraft at yun na yung nakasanayan kong trabaho. Kaya medyo nahirapan talaga akong mag-adjust. Sinubukan kong magtrabaho sa construction pero hindi ko nagustuhan ang patakaran. Kaya sinubukan ko rin magtinda ng yosi, tubig at kung ano-ano pang pwedeng ibenta. Kaso, hindi sinuswerte. Nitong mga nakaraang taon lang ay nag-aaral ako magmaneho habang sumasideline sa pagiging barker. Minsan, nagkokonduktor din ako. Hanggang sa natuto na nga at paminsan-minsan kapag kinukulang ng driver ay ako ang rumerelyebo. Nawili ako sa ginagawa kahit pa konti-konti lang yung kinikita. Sa pagmamaneho din pala ako nakahanap ng bagong girlfriend. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at inalok ko siyang magsama na kami na agad naman niyang pinaunlakan. Noong nakaraang taon nga ay nabuntis ko na yung girlfriend ko na live-in partner ko na. Kinailangan kong dumoble ng kayod para maibigay ang pangangailangan ng mag-iina ko. Kung dati ay bihira lang akong tumatanggap ng panggabi na pasada, pero dahil buntis nga yung misis ko nun, kaya napapadalas na rin yung pamamasada ko kahit gabi. May mga araw pa nga na inaabot ako ng madaling araw. Pero nagkaroon ako ng kakaibang karanasan na sa tanang buhay ko ay nun ko lang na-experience. Medyo maalinsangan pa nung gabing yon, pero hindi naman mukhang uulan. Sadyang pangit lang yung singaw ng hangin. Pasado 11:00 na nun ay nasa daan pa rin ako at namamasada. Nagkaroon ako ng pasahero na nagpahatid sa isang lugar na hindi ko na lang babanggitin. Kung may mga tagaliting nakikinig ay alam po nila kung saan ito banda. Bihira na rin pong may dumadaan na mga sasakyan sa lugar na yon, lalo na po pag sumasapit ang 5:00 ng hapon hanggang madaling araw. Pagkatapos kasi ng bagyong Yolanda ay marami ng mga nagkukwento na may mga na-encounter silang mga multo sa lugar na yon na paggala-gala tapos nakikihalubilo pa sa mga taong buhay pa. Sa totoo lang, nung mga panahon na yon ay hindi ako naniniwala, pero iniiwasan din naming mga driver na mapagawi doon. Kahit hindi ako naniniwala ay nirerespeto ko naman kung ano ang pinaniniwalaan nila. Balik tayo sa naging pasahero ko. Doon po siya banda nagpahatid. Medyo alangan pa nga ako noon na ihatid siya dahil aminado akong wala nang ibang sasakyan na dadaan sa parting yon at mahirapan na rin akong makakuha ng pasahero pabalik. Nung una ay tinanggihan ko siya. Kaso nakiusap ito sa akin na kailangan niya talagang makauwi ng bahay
dahil hirap na raw siyang makahanap ng pwedeng maghatid sa kanya doon. Sobrang dami niyang dala. Inalok na lang niya ako na lalakihan ng dagdag na pasahe, yung pang isang puno ang biyahe para lang maihatid ko siya sa bahay nila. Medyo malaki din yung alok niya sa akin kaya pumayag na rin ako. Sa isip ko ay wala naman sigurong mawawala sa akin kung susubukan. Tuwang-tuwa naman si Ale na napapayag niya ako. Naihatid ko siya ng maayos. Pero nang paandarin ko na yung minamanehong jeep, ay napailing ako nang bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Natatawa pa nga ako sa ginawa nung Ale. Sa isip ko kung bakit ito tumatakbo. Pero napaantanda ako ng krus nang may mahagip ako sa salamin ng aking sasakyan. Napamura ako nang wala sa oras. Pinipilit kong pakalmahin yung sarili ko noon dahil nanginginig na pala ako. Hindi ko lubos maisip kung paano ako nagkaroon ng 2 pasahero pa. Sa pagkakatanda ko ay yung Ali na hinatid ko kanina yung huling sumakay. Iniiwasan ko rin mapagawi ang tingin sa salamin dahil sa takot na baka magtagpo ang mga mata namin o baka nasa likuran ko na pala ito. Sa tanang buhay ko, noon lang ako natakot ng sobra. Iba po pala talaga kapag nasa akto na. Hindi ko nga tanda kung paano ako nakaparada ng gabing yon. Hindi rin ako nakauwi sa bahay. Sa isang talyer malapit sa pinaradahan ng jeep na ako nagkaroon ng ulirat. Ang sabi nila sa akin ay hindi raw ako halos makausap nang bumaba ako ng jeep. Basta na lang daw ako nahimatay. Tapos nung chinek nila yung sasakyan kung ano yung kinatatakutan ko, doon nila napagtanto na tama ang hinala nila. Mga basang pasahero na nagmumulto ang nakasalamuha ko. Marami po nun dito sa amin. Hanggang nga sa ngayon, patuloy pa rin silang humihingi ng tulong. Minsan, alas 5 pa lang ng hapon, makaka-encounter ka ng ganon. Wala silang pinipili. Sila yung mga kaluluwa na hindi matahimik matapos masalanta ang lugar namin ng bagyong Yolanda. Simula po noon ay hindi na ako namamasada ng lampas alas 11 ng gabi. Kahit pakyawin pa ulit yung biyahe ko ay hindi na ako pumapayag. Dahil hindi natin alam yung susunod na mangyayari. Mabuti na ang maging maingat. Doon na rin ako nagsimulang maniwala sa mga multo at kababalaghan dahil nga nangyari na rin sa akin. Tuwing dumadalaw nga ako sa yumao kong asawa, 2 anak namin at kay tatay, ay hindi rin ako pumapalya sa pag-uusal ng taimtim na dasal para sa lahat ng mga pasaherong basa dito sa aming lugar. Kailangan din kasi nila ng dasal para maatulong sa kanilang pag-move on. Ito lang po ang kwento ko. Maraming salamat sir sa pagbabasa at sana ay mapainggan ko rin ito sa inyong channel. Magandang araw po sa inyo, Boss Bob. Tawagin mo na lang akong Felix, binata pa rin sa edad na 50, taga Cebu City. Bali nabanggit ng kaibigan ko na kung bakit hindi ko ipadala yung naranasan ko noon. Pareho kaming nakikinig sa channel nyo. Naikwento ko na rin kasi sa kanila yung nangyari sa akin sa loob ng 30 years kong pagmamaneho bilang isang bus driver. Meron akong experience na mahirap kalimutan. Nagkaroon nga ito ng lamat sa aking buhay. Nalalapit na rin ang Mother's Day noong mga panahon na yon nang magkasunod ang nangyari sa aking kakaiba. Doon nagsimula ang bangungot na hanggang sa ngayon nananatili pa rin sa loob ko. Noong mga panahon na yon, mahigit 1 buwan ko rin pinag-isipan kung anong ibibigay kong regalo sa girlfriend for 5 years na isang single mom. Ang ruta ng minamaneho kong bus ay South Bus Terminal hanggang Toledo City Port. Pero dahil gusto ko na kakaiba naman ang mareregalo ko sa aking girlfriend that time, sumideline ako sa pagdadrive na ang ruta ay galing ng South Bus to San Carlos City, Negros. Gusto ko rin kasi ng dagdag kita para naman maging espesyal sa girlfriend ko ang pagsa-celebrate ng Mother's Day. Balik tayo.
Naiwan kami ni Miguel ng huling biyahe ng light shipping ng araw na yon kasi nagkaroon din ng aberya sa daan. Si Miguel pala ay konduktor ng bus na minamaneho ko. Parang partners in crime kami. Dahil pareho kaming walang alam sa naturang lugar, kaya nag-decide kami na sa San Carlos Bus Terminal na lang magpalipas ng gabi. Habang nasa biyahe, ay iniisa-isa ko rin ang tawag ang boss ko at yung girlfriend ko nun. Ganun din ang ginawa ni Miguel. Nasa 28 years old pa lang ako nang mangyari sa akin to. Solo na kasi ako sa buhay dahil maaga ring naulila. Si Miguel naman ay 25 years old na may 3 anak na. Balik ulit tayo sa kwento. Meron isang pawn shop ang nadadaanan namin that time na nakatawag ng atensyon ko. Hindi ko maintindihan pero para akong hinahatak papunta sa pawn shop na yon. Pansamantala ko munang tinigil ang bus. Hindi na rin po pala ako nagpapasakay ng mga pasahero noon dahil gusto ko nang gumarahe noong mga oras na yon. Pagkatapos, nang nasa malapitan na ako, natuon yung atensyon ko sa hilera ng mga narematang alahas. Isang napaagandang singsing yung nakita ko. Biniro pa nga ako ni Miguel kung magpapaasal na raw ba ako. Kaya pumasok sa isip ko na mag-propose na rin sa girlfriend ko at nang magkaroon na ng pamilya. Hindi na ako nagdalawang isip na bilhin yung singsing. Hindi ko rin alam kung saan ito nanggaling at kung bakit ito naremata. Natuwa yung kaibigan kong si Miguel sa naging desisyon ko. Eksakto na 3 araw na lang kasi noon ay Mother's Day na. Hindi na ako mahihirapan mag-isip kung anong ireregalo ko sa girlfriend ko. Maingat ko pang nilagay yung singsing sa wallet ko at excited na bumalik sa minamanehong bus. Parehong nakatawag na ako sa boss at girlfriend nang maarating na ako ng San Carlos Bus Terminal. Siguro dahil sa sobrang pagod kaya nakatulog kami agad. Tanda ko pa nga yung panaginip ko nung gabing yon. Isang umiiyak na babae ang dahan-dahang papalapit sa akin. Hindi ko kilala yung babaeng na panaginipan ko. Naligo na pala ako sa pawis habang ginigising ako ni Miguel. Naging mailap na sa akin yung antok nun. Hinayaan ko na lang din siyang matulog. Tutal, pasado 3:00 na rin naman ang madaling araw. Mga bandang 5:00 na kami aalis dahil 8:00 ng umaga ang unang biyahe sa barko. Pansamantala kong nakalimutan yung panaginip ko at excited na umuwi. Nagpaalam pa ako sa boss ko noon na mag-leave sa mismong araw ng Mother's Day dahil nga plano kong mag-propose. Pinayagan naman niya ako. Bukas na ang Mother's Day noon. Maaga sana kaming paparada para maapaghanda kinabukasan. Ngunit nung nasa bandang Naga na po kami, kinalabit ako ni Miguel. Tinuro niya sa akin yung pasaherong babae na tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Kanina pa niya tinatanong ito kung saan bababa pero hindi raw siya nito iniimikan. Iginiit ni Miguel na simula nung natulog kami sa San Carlos Terminal ay araw-araw na naming naging pasahero ito. Parehong senaryo. Kaya sinabihan ko na lang si Miguel na hayaan na lang muna siya. Hindi rin kasi namin maiwasan na magkaroon ng mga pasahero na nagwa 1, 2, 3 sa biyahe. At dahil masaya ako ng gabing yon ay hindi ko na ito siningil pa. Naunang bumaba si Miguel sa akin sa Minglanilla. Hindi na raw siya sasabay sa akin sa bus terminal dahil nakapagsabi na rin siya kay boss nung umaga. Hinayaan ko na lang ito dahil katulad ko ay excited na rin siyang makasama yung asawa niya. Nang nakaparada na ako ng bus ay tiningnan kong muli yung pinag-upuan ng babae. Kagaya ng hinala ko, isa tong nag 1, 2, 3 na pasahero. Wala na kasi ito sa kinauupuan niya. Dumaan muna ako sa Carbon Market para bumili ng lulutuing pagkain at bulaklak. Kinuntsaba ko na rin yung kapitbahay namin na sila na ang bahalang mag-decorate. Suhulan ko na lang sila kinabukasan. Kapag talagang na-inlove ako, nagiging mas ma-effort, sweet at corny talaga ako. May nagpresenta na rin tutulong sa pagluluto. Sobrang saya ko nun. Mga bandang 8:00 ng gabi, sumakay na ako ng jeep pa uwi. Nang malapit na akong makababa, ay napansin ko ang babae na nakaupo sa dulo ng upuan.
Parang ito yung pasahero na nag 1, 2, 3 sa akin kanina. Pero hindi ko na lang siya binigyan ng pansin dahil baka parehas lang ang suot nitong damit. Habang naglalakad papunta sa bahay, ay unti-unti nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok at braso. Walang tigil sa pagtahol ang mga aso sa kapitbahay. Ramdam ko rin na mga oras na yon na parang may naasunod sa akin. Hindi nga ako nagkamali. Naatayo mula sa likuran ko yung babaeng nakasakay sa jeep kanina. Nagkagulo ang mga aso. Nabibingi na nga ako sa sobrang kaigayan nila, lalo na nung in-stretch ng babae yung kanyang braso sa direksyon ko. Dinaig pa ako ng asong nauulol noong mga oras na yon nang makita ko yung kamay ng babaeng kaharap ko. Putol yung 3 daliri nito sa kamay. Doon ko lang naisip na baka patay na yung kaharap ko. Kumaripas ako ng takbo. Sino ba naman kasing hindi matatakot? Para kasi siyang patay na bumangon mula sa hukay. May malaki siyang hiwa sa leeg at magkabilang braso. Nagtataka pa nga yung mga kapitbahay namin nung umuwi ako. Naiwan ko pa sa daan yung mga pinamili ko, kaya ending ay walang naihandang pagkain para sa isang espesyal na selebrasyon. First time nila akong nakita na wala sa sariling katinuan. Bukang bibig ko kasi yung babaeng bangkay. Medyo nahimasmasa na lang ako nung dumating yung girlfriend ko. Pinilit niya akong paaminin kung may iba ba akong kinakasamang babae, kung nabuntis ba ito at nagpatiwakal, kaya kung ano-ano na lang yung nakikita ko. Hindi na rin ako nakaapamasada kasi noon dahil tuwing lalabas ako ng bahay, mukha ng babaeng bangkay ang unang bubungad sa akin. Yung tipo bang gusto ko na lang magkulong sa bahay buong maghapon. Naawa na nga sa akin yung mga kapitbahay ko, lalo na nung tuluyan akong iwan ng girlfriend ko at sumama na sa iba. Masakit isipin na yung bala kong proposal ay nauwi sa isang masalimuot na karanasan. Tumulong daw yung mga katrabaho ko noon sa pang-araw-araw na pagkain ko dahil wala naman na akong pamilya na malapitan. Nagpapunta pa nga ang mga kapitbahay ko noon ng mga medical staff na magdadala sa akin sa isang mental institute. Naisama naman nila ako. Pero sa kasamaang palad, kahit nasa mental hospital na ako, ay sinusundan pa rin ako ng babaeng bangkay. Hanggang sa nakasanayan ko na lang na nakatayo, nakaupo o nakatingin siya sa akin araw-araw. Buong akala nga ng mga nakakakilala sa akin noon na tuluyan na akong tinakasan sa katinuan dahil madalas daw nila akong makitang parang may kinakausap kahit wala naman. Ang totoo ay kinakausap ko noon yung babaeng bangkay kung anong kailangan nito sa akin at kung bakit hindi ako tinatantanan. Pero wala akong makuhang sagot. Nanatiling tikom ang bibig nito. Isang araw, dumating si Miguel. May mga kasama siya na hindi ko kilala. Kinakausap din nila yung babaeng ako lang ang nakakakita. Nalaman ko ang totoong pakay nito sa akin. Yung singsing daw na nabili ko sa isang pawn shop sa Negros. Ito pala yung tunay na may-ari ng singsing. Ayon sa mga espiritista na kasama ni Miguel noon, kinahasa, tinakawan, at walang awa na pinatay yung babaeng nagpapakita sa akin. Isinangla ang mga alahas ng biktima na yon. Kasama na roon yung singsing at hindi na muling kinuha pa. Siguro, natahimik na ito dahil hindi na ako nito ginagambala pa matapos kong maisauli ang totoong pakay nito sa akin. Pero ang lamat na ginawa nito sa akin ay nanatili hanggang ngayon. After 5 years, muli akong nakabalik sa pagmamaneho. Para siya nagsilbing aral sa akin sa pagbili ng mga alahas. Pero malay ko ba na galing pala sa patay yung nabili kong singsing na yon. Hindi na rin ako naghangad na magkaroon pa ng girlfriend. Yung para bang natroma na ako sa nangyari. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. Siguro may ibang mag-iisip na gawa-gawa ko lang yung kwento. Hindi totoo at epekto lang ng pagkabaliw ko noon. Pero nasa inyo na rin yon kung maniniwala kayo. Kayo na rin boss ang bahalang mag-edit ng kwento ko. Sana
ay mabasa at mai-air nyo itong kakaiba kong karanasan. Maraming salamat at pagpalain kayo.